pagbati para sa lahat na sumusubaybay sa programang ito sa Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma na siyang mga ngasiwa ng ating pag-aaral, na si Pastor Ilioma ang ating patuloy na katulong para maipaliwanag ang mga salitang ito mula sa banal na kasulatan. Pastor, kamusta po kayo? Mabuti po, Pastor, at lumalalim ang ating pagkaunawa, lalong-lalo na sa aklat ng Mateo. Sana ay pinagpapala ang ating mga taga-subaybay. Ako'y pinagpapala sa pag-aaral. Marami akong nakikitang mga katotohanan na nagiging bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay. Yeah, tunay po yun na kahit ako rin na siyang kasama ninyo ay marami ding mga bagong natutuklasan mula dito sa aklat ni San Mateo. Pero bago tayo tumungo sa ating pag-aaral, ay nais ko munang batiin muli ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Saan man dako kayo naroroon, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikisama sa ating pag-aaral. So tayo po ay nasa ikapitong serye na ng ating pag-aaral. Ang tema na pag-uusapan natin ay pinamagatang ang Panginoon ng mga Hudyo at mga Hintil. Alam niyo, tinatanong ko, sino bang nangangailangan ng kaligtasan? Ang bayang Israel ba? Sila lamang ba? O lahat ng tao? Ang sabi ni Jesus, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Isang napakagandang usapin ang ating pagtutuunan ng pansin na nais nating mapatunayan na si Jesus bilang anak ng Diyos at Panginoon ng lahat. Bago tayo manalangin, nais ko munang basahin muli yung susing talata ng ating pag-uusapan. Sa Isaiah 42, talatang 6, binabanggit po dito, ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan na pinakaliwanag sa mga bansa. Anyayahan po natin si Pastor Ilioma na siyang manalangin. Panginoong Diyos na nasa mga langit, minsan pa po ay aming hinihiling ang inyong pagpatnubay sa pagitan ng pagkasi ng inyong banal na Espiritu. Ang pangunawa-nawa ang isyang igawad sa bawat isa na nakikinig, na sumusubaybay sa pag-aaral ng oras ng pag-aaral. Panginoon, ikaw ang magdala ng kaalaman, tugunin mo ang aming mga katanungan at magdala ka ng mga pagpapala at ibayong kaisipan na magtatatag ng aming pananampalataya sa Panginoong Hesus na siya naming Panginoon at tagapagligtas. Ingatan kaming huwag magkamali sa pagpapahayag ng inyong salita sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa buong Biblia ay pinapakita na hindi lamang ang bayang Israel ang minamahal ng Diyos, kundi ang lahat ng tao sa lupa. Bakit ganoon, Pastor, naging napakahalaga ng Israel? Ano ang pangunahing dahilan sa pagpili ng bayang ito bilang bayan ng Diyos? Unang-una sa lahat, pasimulan natin, Pastor, na ang nagkasala ay ang buong sansinukob. Opo. Hindi lamang po Israel ang nagkasala. So, on that premise na ang lahat ng tao ay nagkasala, sa sulat ni Pablo ay mapapansin natin ang lahat ay nagkasala. So, Pilipino ka man, Amerikano ka man, Asyano ka man, o Israelito ka man, ay makasalanan tayo. So, nakatayo tayo sa patag na ground, sasabihin natin. Nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Yung pwedeng magtanggal ng kasalanan at magdala ng buhay na walang hanggan sa ating mga buhay. Yun yung premise na nais kong pasimulan, Pastor. Pero bakit? Ano ang panukala ng Diyos? Bakit niya kinuha ang Israel? Ano ang role nito? Ano ang purpose ng Diyos? At nais kong balikan natin yung 42, Pastor. Ang talata ay 5 hanggang 7 para ating masaklaw yung buong inilalarawan ng talata 5, 6 at 7 ng Isaiah 52. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon na lumikha ng langit at nagdadlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nang nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito.
Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan at nilang nangaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Yan, ang tanong, Pastor, ay ano ang layunin, ang purpose kung bakit tinawag ang Bayang Israel. Bayang Israel? Narito, Pastor. Unang-una, sa talatang 5 ay napansin natin na ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nilalang ng Diyos. Kaya mahal ng Diyos, hindi lamang ang piling mga bayan, kundi lahat ng tao ay kasama sa lumang tipan. Hinahati kasi ng Biblia sa dalawa, Hintil at Hudyo. Kaya yung pamagat ng ating leksyon ay Panginoon ng mga Hudyo. Inuna yung Hudyo at mga Hintil. Itong mga Hudyo, ito yung nanggaling kay Abraham. So linawin natin. Yung ama ng pananampalataya at pinili sila sa umagitan ng tribo ni Jacob. So yung Jacob naging Israel, yung Israel may 12 mga anak at sila yung pinagsimulan ng bansang literal na Israel. Pastor, literal. Kasi kung pupunta na tayo sa Bagong Tipan, pag ginagamit na yung salitang Israel dito sa Bagong Tipan, hindi na po yun yung literal at physical. Yan. Kasi may kaibahan. Ito na yung total na bayan ng Diyos spiritually. Yung tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, hindi na po literal yung mga sinasabi ritong Babylon, kundi nagiging symbolic na kumakatawan sa mga tao na tumugon sa kaligtasan na inaalok ng Diyos. Now, ano ang role ng literal? Ang tinutukoy natin ay yung piling bayan ng Diyos. So, ang piling bayan ng Diyos, Pastor, ay, ang sabi doon, para magdala ng, talatang 7, magdilat, ano yan? Yung huling bahagi ng 6. Yung huling bahagi ng talatang 6, Pastor. Ang sabi ay, ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa. Liwanag. Ang ibig sabihin, tagapagdala ng liwanag. Yung kanilang relationship sa Panginoon, magpapakita ng liwanag ng daan ng katwiran, para tinawag kita sa katwiran sa talatang 6. Righteousness. So yung righteousness, yung pagiging matuwid. Bakit? Ang taong makasalanan, hindi matuwid. Baluktot yan, liko. Yan, makasalanan nga Pero, pag tinawag ka tumugon sa Panginoon, kagaya ni Abraham, kagaya ni Jacob, si Jacob makasalanan, di ba? Ang pangalan niya ay Jacob, kaya nga pinalitan na Israel, kasi mandaraya siya Deceiver, Jacob. Niloko niya pati yung kanyang kapatid. Kung nakikita niyo yung background ng bansang Israel, binago siya, binigyan ng bagong pangalan, Israel, bayan ng Diyos. Ayan. So, ang role nila, ipakita yung kaliwanagan sa iba. Sa magitan ng kanilang mga buhay at yung pagpapala. Magandang balikan natin yung Genesis, Pastor. Ito yung purpose na ibinigay kay Abraham. Malinaw nang siya'y tawagin. At ito yung role na gagawin niya. Kapitulo 12, Pastor, ang talata ay 1 hanggang 3. Ayan. Okay. At sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Napansin mo, Pastor, napakaganda ng talata Sa pamamagitan nila, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga angkan sa lupa. So, sinaklaw sa panukala ng Diyos ang lahat ng tao, lahat ng angkan sa pamamagitan ng Israel. Ano yun? Yung una, magkakaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. Ang Diyos nangungusap sa kanila. Ikalawa, ibibigay niya ang kanyang tipan, yung kanyang kautusan sa kanila na dapat ipakilala sa iba. Ayan. Na sila pili ang mga pagkain. Na sila pili ang kanilang paraan ng pamumuhay. Kaya nga sa lumang tipan, Pastor, may mga sa Leviticus 11, Deuteronomio 14. Bakit may mga listahan ng mga bawal na pagkain dito sa bayan ng Diyos na pinili? Sabi nila, panahon na ng Kristiyano ngayon, wala na yan. Hindi. Ang tinuturo noon
ang bayan ng Diyos ay unique. Mayroong kakaibang karanasan. Kaya nga ipinakikita na ito yung lifestyle noong mga tao na naghahanda na umuwi sa langit na bayan. Kaya yung Israel, tangi yung kanyang role, Pastor. Na ano ang kanyang role? Ipakita ang liwanag, ipakita ang katwiran at yung paraan ng pamumuhay at ano ang resulta ng mayroong ugnayan na malapit sa Diyos. Kaya nga wala silang hari. Kaya kasi ang hari nila sa kanilang mga buhay at sa kanilang nasyon, ang Diyos. Pero later on, ay nagdemand na sila na magkaroon ng hari na kagaya. So anong nangyari? Imbis na sila yung mang-impluensya na ang Diyos, ang hari natin, hindi, na-impluensyahan sila na gumaya na rin. Ay gusto rin na rin namin ng hari. Gusto rin namin may army. Gusto na rin. Imbis na sila yung magdadala ng kapayapaan, nagdala na sila. Nakikipagdigma na sila. Ayan. So dati Diyos ang nakikipagdigma sa kanila. Doon sa Ehipto, nung sila'y tumawid, natatandaan mo ay ang Diyos ang nagpadala ng mga salot. Hindi naman sila ang nakipaglaban kay Paraon. Hindi. Ang Diyos ang gumawa. Pero ano nangyari? Tumalikod sila. Meron pang isang talata, Pastor, na nais kong pansinin. Kasi ang tinatanong natin ay ano yung role? Deuteronomio 7 at 8. Narito ang purpose na bakit tinawag sila na tanging bayan? Hindi naman sila marami, hindi naman sila mayaman, pero bakit sila ang tinawag? 7 at 8. Yan. Ang sabi po dito, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo marami sa bilang kaysa sa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa sa kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Unang-una, Pastor, ang sabi rito, hindi kayo pinili dahil kayo yung pinakamarami. Kundi kayo yung kakaunti. Ang sabi doon sa talatang 7, kayo yung pinakamaliit. So nais ipakita ng Diyos na itong maliit na grupo ng mga taong ito, literal na tinatawag na Israel, mga magkakamag-anak, binago ng Diyos ang kanilang mga buhay, ay sana ay ipakita yung pagpapala. Bagamat sila'y napakalit, ay hindi sila kayang talunin ng kahit na sinong army nung panahon yun, nagtitiwala sila sa Panginoon. Ikalawa, ang pagpapala, ganun na lamang. Lahat ng puntahan nila, pinagpapala. Nagiging flowing with milk and honey ang kanilang mga dinaraanan. At ikatlo, pansinin natin na sila ay inibig ng Panginoon. Ang basis ng relationship ay yung pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig na yon, nakasalay doon sa kanyang tipan, at ang tipan naroon sa kanyang kautusan. So, yan yung background nitong ating lesson ito, kung bakit ang bayang Israel ang siyang pinili ng Diyos na magbigay liwanag sa mga tao. Ngayon, nakita ho natin, kung babalikan natin yung mga sulat ni Mateo, sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus, siya'y nagpakain ng 5,000 mga tao. Ngayon, mayroon ding background ito, Pastor, itong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano ho yung dahilan nitong pagpapakain niya? Ako, Pastor, ay naniniwala na magpakain ng Panginoon, hindi lang puro sudyo itong mga ito. Tingnan natin ang Mateo 14. Kasi kung minsan ay sasabihin natin ay mga babae, mga bata, mga lalaki. So more than 5,000. Mateo Kapitulo 14, Pastor. Talata ay 1 hanggang 3. Nang panahong iyo'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus at sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod, ito'y si Juan Bautista, siya'y muling nagbangon sa mga patay, kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kanya, sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y ginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Now, Pastor, narito ang background. Tinatanong mo kasi yung background ng pagpapakain ng 5,000. Ang background nito, Pastor, ay nang si Juan Bautista ay nakakulong na. Ayan. Nang siya ay naroon na, ang akala, narinig nila na ang ating Panginoon Jesus nagsimulang maging popular sa kanyang ministeryo, nagpapagaling, gumagawa ng mga mirakulo. Ang sabi ni Herodes, siya yung si Juan Bautista na nagbangon sa mga patay. So, mali yung pagkaintindi nila. Ang pagkaintindi nila, siya yung prophet na
isa sa mga propeta, o si Juan Bautista man, na nabuhay sa mga patay. Kundi, ang background na iniintindi nila dito ay isa sa mga propetang nag-resurrect o nabuhay. Pero hindi yun ang totoo eh. Ang ating Panginoong Hesus, siya yung katuparan noong hula na darating na Mesiyas, at dahil dito, gagawin niya yung performance na ipinangako ng propeta Isaiah doon sa Isaiah 61 na mapapansin natin kung ano yung kanyang mga, at pansinin natin, ituloy na natin, Pastor. Doon sa talata, bigyan natin ng background, yung mga talata na nang siya magpakain. Okay, talatang 14. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanila'y may mga sakit at nang nagtatakip silim na ay nagsilapit sa kanyang mga alagad na nagsasabi, ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon, paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y mga kabili ng kanilang makakain. Ayan, ang background, Pastor, ay malapit nang magtakip silip. Nagugutom na rin ang mga tao. Wala na. Kaya nga dito, mapapansin natin, karamihan ang sanabi dito. Wala pong binanggit dito na Hudyo o Hintil. Collective ito. Magkakahalo yung mga tao na iba't iba ang kanilang mga nasyonalidad, I believe, na nakatira doon sa palibot na yon at nakikinig sila kay Jesus. Nais nating idiin, Pastor, na doon sa pagpapakain ng 5,000, hindi lamang Hudyo ang naroroon. Naroon din ang mga Hintil. Pare-pareho silang binigyan ng pagkakataon na makarinig ng pabalita at makakita ng pagpapala, at yun ay yung pagpapadami ng tinapay at ng isda na ibinigay ng ating Panginoon sa kanila. Ngayon, maaari na naman nating maiugnay itong binanggit nyo kaninang background, itong bakit ang Israel ang siyang pinili, at ngayon dito sa kasaysayang ito, makikita po natin na ang bayang Israel ay pinili ng Diyos upang makapagbigay ng liwanag sa mga tao at makilala nila ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, hindi nagawa ng bayang Israel yung purpose, yung layunin ng Panginoon. Tama yun, Pastor. So, isinugo ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. At dito sa ministering ito, ipinakita ng Panginoong Hesus kung paano mo ipapakita ang liwanag. Ngayon, napansin ko dito sa ating leksyon, mas gusto ng mga tao na ang Mesiyas ay tumutugon sa kanilang pangangailangan. Ayan, Pastor. Yun ang isang bagay na ginamit din ng kaaway. Yan. Kasi ang tao, gusto niya, yung nakakaibsan ng kanyang pisikal na pangangailangan, yun ang nais niyang sundan. Kaya nga kahit ngayon, panahon ng pangampanya ng politiko, ay pag namigay yan ng pagkain at kung ano-ano, buboto yan. Natural yan. Hindi tayo namumulitika rito, pero sinasabi natin, natural na response ng tao na pag binigyan mo ng pagkain, susunod sa iyo. Kaya nga ito nung magpakain siya, ay gusto na nilang gawin siyang hari. Ayan. At dahil hindi na sila mamumblema. Araw-araw bibigyan na sila ng pagkain. yun ang ano diyan. Kaya nga kahit dun sa tukso ng ating Panginoong Hesus sa ilang na napag-aralan na natin, ano ang tukso? Gawin mong tinapay ang bato. Bakit? Physical yun Nangangailangan yung tao ng pangangailangan. Kakagatin niya yun. Pero hindi yun Ang nais ng Diyos, susunod tayo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin hindi rin tayo gagawa ng ganon. Na mamimigay din tayo tutulong. Kasi kinakailangan din yon. Pero, ang unang-una na dapat ay hanapin ng lahat ng tao ay yung maibsan yung kanyang pangangailangan spiritually bago ang kanyang physical na pangangailangan. So, hindi lamang yung kanyang panandaliang pangangailangan, kundi yung pangwalang hanggan na kanyang kailangan na siyang tumutugon para noon ay masapatan yung talagang kailangan niya sa kanyang buhay. Ngayon, alam niyo dito sa mga sulat ni Mateo, iba't ibang kasaysayan yung kanyang binabanggit. Katulad halimbawa, binanggit din dito yung kasaysayan nitong si Pedro na papaanong ang katulad ni Pedro bilang walang kakayanan magpapalakas ng ating tiwala sa Diyos. Ayan. Narito Pastor, ipinakita dito sa Kapitulo 14 pa rin tayo, 23 hanggang 33. Narito yung tagpo na
23 hanggang 33, Pastor. Yeah. Narito po ang sinasabi ng mga tala. Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon ko, ikaw nga, ay paririyan mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay niunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kaniya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? At pagkalula nila sa daong ay humimpil ang hangin at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Pastor, ang punto rito na nais idiin ng ating leksyon ay ang ating Panginoong Hesus ay sinusunod ng kalikasan. Meron siyang kontrol sa kalikasan. Kagaya din sa kontrol ng kaligtasan. Kalikasan, kaligtasan. Now, nais nating pansinin, ang kalikasan, hindi pag-aari ng Hudyo. Lahat tayo merong karapatan saan? Sa kalikasan. Okay? Lahat ng mga bansa may tubig, may dagat, may bundok, may himpapawid. Hindi ito pag-aari lang ng mga Hudyo. Kung ang mga ito ay sinusunod ang ating Panginoong Hesus, doon sa nature ng kaligtasan, yung likas ng kaligtasan, tayong lahat binigyan din ng karapatan ng Panginoon para maranasan natin ito. Hindi ito para sa pili lamang na bayan na Israel. Ito'y para sa lahat, kagaya din ng kalikasang ipinagkaloob ng Diyos para matamasa natin ang mabuting buhay. So siya ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na Panginoon lang ito ng mga Israelita, Panginoon lang nito ng ibang mga bansa, kundi siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang, maging kalikasan o maging tayo na kanyang mga ng sangkatauhan. So, ngayon, pinapakita sa atin itong kasaysayan ni Pedrong ito. Paano ho siya nakakatulong para noon ay mapalakas ang ating pananampalataya? Yan. Pastor, napansin natin na tumawag siya sa Panginoon. Bagamat si Pedro medyo meron ding kayabangan. Dahil siya yung nag-volunteer, naglakad. Yan. Malakas din ang tiwala Malakas din ang tiwala niya sa kanyang sarili. Kung pag-aalala natin yung personality ni Pedro. Pero nung siya'y magsimulang lumubog, ang tumawag siya sa Panginoon. So yung kanyang pangangailangan ay naging daan para makilala niya ang Panginoon na kailangan niya siya hindi lamang sa isang saglit ng kanyang buhay, kundi sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Napakaganda, Pastor. So yung dependence niya, yun ang naging daan, yung kanyang pangangailangan ng kaligtasan, yun ang naging dahilan para maging dependent siya sa Panginoon. At ito ang dapat na maranasan ng bawat isa sa atin. Yung pangangailangan natin na tayo'y dapat tubusin, iligtas, yun naman ang magdadala sa atin na tayo ay dumepende ng totally, magpasakop tayo sa Panginoon sapagkat alam niya ang pinakamabuti para sa atin. So ang susi doon ay ang pagpapasakop sa atin pong Panginoon. Ngayon, bakit sa Matthew 15, 1 hanggang 20, ganun na lamang yung pagtutol ng ating Panginoong Hesus? Yan. Ang tinututulan dito, Pastor, kung babasahin natin ang mga talata at bagamat ang ating panahon ay tumutulin, ay siguro basahin natin yung unang mga bahagi ng talata, talatang 1 hanggang 9, Pastor. Nang magkagayon nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga paresyo at ang mga iskriban nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay, pagka nagsisikain sila ng tinapay. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at
ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama, at niwalan ninyong kabuluhan ng salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaiah na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin, datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Narito, Pastor, ang tanong mo ay ano yung kinundina ng ating Panginoong Hesus dito sa tagpong ito? Kasi tinutuligsa nila yung mga alagad na hindi naguhugas ng kanilang mga kamay. Tumagot ang ating Panginoon, sabi niya kayo, sinisira ninyo, sinusuway ang kautusan ng Diyos dahil sa inyong salit-saling mga tradisyon. Now, ang emphasis dito, Pastor, sa ating pag-aaral ay simple lamang, yung pagiging mapagpaimbabaw. Ayan. Hypocrisy. Ito yung parang nagwe-wear ka ng maskara. Yung salitang hypocrite ay galing sa salitang Grego nang ibig sabihin wearing a mask. Nakasuot ka ng isang maskara at ipinakikita mo na ikaw ay matuwid, mabuti ka, tumutulong ka sa mga iba. Subalit sa loob-loob mo ay hindi naman pala. Ikaw ay masama ang iyong loob sa mga bagay na iyong pinaggagawa. So hindi nagtutugma ang hypocrisy, Pastor, sa aking pagkaunawa, ay hindi nagtutugma yung iyong pinaniniwalaan at iyong isinasa kabuhayan, yung ginagawa mo. Yan. Kaya nga kung babaybayin mo doon sa Mateo 23, pag pupunta tayo doon ay binanggit ng Panginoong Hesus, itinuturo nila ito pero hindi nila ginagawa. Yan. So hypocrite yun. At ayaw ng Panginoon yun sa kanyang mga anak. Hudyo ka man o hintil. Dapat kung ano yung sinasampalatayanan mo, yun din ang isinasakabuhayan mo. Ayaw ng Diyos na tayo'y mayroong pusong hipokrito. So katulad yan nung binanggit sa Isaiah. Sa Isaiah ay pinakikita dito sa ating pag-aaral, Isaiah 29, talatang 13. Yun din yung kinote natin dito kanina, yung binasa ng talatang 8 natin kanina. Kaya nga, dito, bagamat ang Panginoon na nagsasalita sa matandang Israel, ito ho ay mensahe din para sa atin. Kaya hindi dapat nagkakahiwalay yung ating pananampalataya at yung ating mga ginagawa. Ngayon, sa Matthew 15:26, kung titingnan natin, may mga posibleng pakahulugan ang ating Panginoong Hesus. Parang ang ating Panginoong Hesus ay bias dito, Pastor. Sa tagpong ito, yung babae na simulan natin, Pastor, at tingnan natin 21 hanggang 26. 15, 21 at 26. Meron pa naman tayong panahon. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hanggadang yaon at nagsisigaw o nagsasabi, kahabagan mo ako, Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Tatapat siya hindi sumagot ng namang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Datapat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Datapat lumapit siya at siya ay sinamba niya at nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ko. 26. At siya ay sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. 27, Pastor, idagdag natin. Datapat, sinabi niya, O Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. 28, narito yung susi. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Narito, Pastor, kasi ang pagkaintindi nila, ang Mesyas ay para lamang sa mga Hudyo. Okay. Ayan. Ang darating na tagapagligtas para sa mga Hudyo. Dito, binanggit ni Mateo yung tagpo, nasa labas sila ng teritoryo ng Hudyo. Tiro at Sidon. Ayan, Tyre and Sidon.
nasa taas ito ng Israel, Pastor, kung titingnan natin sa mapa. Mhm. Okay. So wala siya sa teritoryo ng mga Hudyo. Nandun siya sa teritoryo ng mga Hintil. At nang siya pumunta roon, meron itong babaeng ito na may sakit yung kanyang anak at nais niya rin na gawin din ni Jesus yung pagpapagaling na ginagawa niya sa mga taga-Hudyo. Oo. Pero ang sagot ng Panginoon parang very offending. Hindi marapat na kunin ng tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Bakit nagsalita ng ganon? Oo. Kasi intindihin natin, Pastor, ang background. Again, Jewish itong Mateo eh. Ang pagkaunawa ni Mateo at ng mga Hudyo doon sa mga Hintil, mga aso. Oo, grabe ang baba na. ng tingin nila, ano? Oo, masyado mababa. Okay? Masyadong mababa ang tingin nila na sila yung mga panggatong sa impyerno, Pastor. Na wala silang karapatan Siguro, sa kaligtasan. Actually, hindi lang basta aso na yung inaalagaan mo sa bahay mo, may breed, kundi ito yung asong Ito yung kalye. mga na Askal. tumatakbo-takbo dyan at pinapakain lang at kung saan po nagaano ng basura. Yun ang tingin nila doon sa mga hintil na hindi maliligtas. Oo. Pero ang isang bagay, sinubukan ng Panginoong Hesus yung babae. Yan. Bakit nagsalita ang Panginoon noon? Gusto niyang ipakita yung prinsipyo na ginagawa ng mga Hudyo. Oo. Pero sa kawakasan ng istoryang ito, ay ipinakita niya na yung taong iyon kinakailangan ng kaligtasan at katubusan at pagpapagaling na ibinigay niya dahil iisa ang basis, pananampalataya, Pastor. Oo. Ayan. Yung pananampalataya, yun yung nag-uugnay sa kanya. Hudyo man o hintil ka, meron kang karapatan sa Panginoon at sa mga pagpapala sapagkat may koneksyon ka sa magitan ng pananampalataya. Yeah. Napakaganda ng leksyon. So, ipinapakita dito ng ating Panginoong Hesus na anumang uring tao ka, dapat ay igalang mo sila. Tama yun, Pastor. Parang ganoon ang gustong ipakita rito. Na katulad, halimbawa, ng pakikipag-usap niya sa babaeng ito, iginalang ni Jesus ang babae. Gaya rin naman ng pakikipag-usap niya doon sa babae na nandoon sa balon. Kaya nga, ano ang nangyari? Dahil sa pananampalataya ng babaeng ito, yung kanyang anak ay gumaling. So ngayon, marami kasing napaloob sa kasaysayan na makikita natin dito sa Mateo Kapitulo 15 at saka sa Mateo 14. Merong pagkakahawig at meron din namang pagkakaiba. So tingnan po natin itong mga bahaging ito. Ayan. Pastor, sa Kapitulo 15, ang talata ay 29 hanggang 39. Yung kanilang 14, nabasa na natin yun. At umalis si Jesus doon at naparoon sa tabi ng dagat ng Galilea at tumahon sa bundok at naupo doon. At lumapit sa kanyang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw at iba pang marami at sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan at sila'y pinagaling niya at anubat na nagtataka ang karamihan ng mga kita nilang nagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw at nagsisilakad ang mga pilay at kakita ang mga bulag at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. At pinalapit ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin at wala silang makain, at di ko ibig na sila'y paalising na mag-aayuno, baka sila'y mangalupaypay sa daan. At sa kanya'y sinabi ng mga alagad, saan tayo makakakuha rito sa ilang ng sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao. At sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay meron kayo? At sinabi nila, 7, at ilang maliliit na isda. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. At siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog at pinulot nila ang lumabis sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At silang nagsikain ay 4,000 lalaki, bukod ang mga babae at mga bata, at pinayaw niya ang mga karamihan at lumulan sa daong at napasa mga hangganan ng Magdala. Narito ang 2 tagpo, Pastor. Meron yung pagpapakain ng 5,000 doon sa Mateo 14. Oo. Ito naman ay yung 4,000. Pero ang ang kaibahan dito, Pastor, ay 5 tinapay, okay? 2 isda. Yun naman sa kabila ay 7. Pito. Dito may sobra din na 7
Doon naman sa kabila, 13, kasi tinatanong mo yung ano yung similarity. Oo. Kaya yung mga tagasunod doon sa Mateo 14, isang araw na sila, maghapon na. Dito, 3 araw na silang sumusunod sa Panginoon. Pero, ang similarity na ating makikita, naroon yung mga may sakit, naroon yung mga lumpo, pipi, iba't ibang mga klase na nangangailangan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Yes, okay. Wala siyang itinanggi dito. Pinagbigyan niya sila sapagkat sila ang dahilan kung bakit siya naparito. Tao, pastor. Sa Jesus, mahalaga ang tao sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Kasama ang mga taong ito sa kanyang bayan. Lahat ng taong nagkasala dapat magkaroon ng kaligtasan. So, itong dalawang uri ng pagpapakain ng ating Panginoong Hesus, makikita po natin habang binabaybay yung talata na ang una, ito ay pagpapakain para sa mga Hudyo. At ang ikalawa ay pagpapakain para sa mga Hentil. So nangangahulugan ngayon, nagiging malinaw itong ating pinag-aaralan, kaya pala ang tema ay ang Panginoong Hesus ang siyang Panginoon ng mga Hudyo at mga Hentil. Ngayon, ano yung orihinal na panukala ng Diyos para sa lahat ng mga tao sa sanlibutan ito? Sa aklat ng Amos, pastor, Kapitulo 9, ang talata ay 7. Amos, Kapitulo 9, ang talata ay 7. Ating baybayin ang pahayag ng isang propeta tungkol sa panukala ng Diyos, orihinal na plano dito sa mga ito. Ang sabi po sa talata, "Di baga kayo'y parang mga anak ng mga taga-Ethiopia sa akin, o mga anak ni Israel, sabi ng Panginoon, hindi ko baga pinasampa ang Israel mula sa lupain ng Ehipto at mga Pilisteo ay mula sa Kaptor at ang mga taga-Syria ay sa Chir." Ayun, narito pastor, binanggit ng Panginoong ni Propeta Amos yung iba't ibang mga nasyon na naroon sa kanilang paligid. Naroon yung Ehipto, ang Ethiopia, ang Kaptor, ang Pilisteo, gaya ng Israel. Nais niya silang maranasan din nila yung pagtubos ng Diyos na paglalabas sa Israel. Gusto rin niyang iparanas dito sa mga bansang ito sa pamamagitan ng impluensya ng Israelitas sa kanila. Okay. Yung pagliligtas sa kanila, kasi nabalitaan nila nung sila ilabas saan? Sa Ehipto, ng makapangyarihang kamay. Namangha yung mga kanugnog na, kaya takot yung mga kasi Diyos ang kasama nila . Pero nang magsimula silang maglingkod sa mga Diyos-Diyusan, na wala ng bisa yung kapangyarihan na ang Diyos ang nagtatanggol sa kanila, kaya sila'y naging prey ng kanilang mga kaaway. Sila'y naging mga kaaway ng kanilang nasa kanilang mga kapaligiran. Yeah. So, paano natin iuugnay ito dito sa panukala ng Panginoon para maabot ang mga hintil? Katulad halimbawa noong leksyon na pinag-aaralan natin kanina, yung pagpapakain sa 5,000 mga tao. Ano ho yung kaugnayan nitong binabanggit natin sa Amos pagdating sa pag-aaral ng Ebanghelyo? Ayan, maganda yun, pastor. Kasi ang paraan ng ating Panginoon Jesus ay nagtuturo siya at nangangaral at nagpapagaling. At pagkatapos, sa kanya sila bibigyan ng kanilang pangailangan. Baliktad, ano? Ngayon, kumisan, nauuna yung ating pagbibigay ng relief at kung ano-ano para ihanda bago tayo mangaral. Pero ang ating Panginoon, hindi . Baliktad . Kung pag-aaralan natin, una siyang nagturo, unang nangaral, at nung mga ilangan na sila, hahapon na, nagugutom na, sabi niya, ay ibigay niyo ang pangailangan ng mga tao. Yan. So, sa atin, kumusta naman? Ano bang inuuna ko? Kasi pinapain natin yung Hindi yata tama, pastor, na ipain natin yung physical need para tumugon sila at mayroon man bautismuhan pag tayo nangangaral. Yeah. Kaya napakagandang pagtuunan natin ng pansin yan dahil sa ang estilo ng ating panghikayat ng kaluluwa o yung para mabuksan ang isipan ng mga tao, sabi natin, para mawala yung kanilang prejudice, yun ang ginagawa natin. Pakitaan natin ng kabaitan. Tulungan natin sila sa pangangailangan. Hindi ba ito ay may kinalaman din doon sa halimbawa ng Panginoong Hesus, doon sa pinagaling muna niya yung mga sakit, nagministeryo muna siya, hanggat sa nakuha niya yung tiwala ng mga tao at bago niya tinawag. Tama yun, Pastor. Kanya-kanyang style. Kasi may mga tao na pwedeng doon makuha. Meron namang mga tao na
Para nahahalata nila pinapainan lang nito mga ito tapos iimbitahin tayo sa church. Kaya depende. Tingnan natin yung pangailangan ng tao, pastor. Kasi depending mga grupo ng mga tao, pero ang ibig sabihin, kinakailangan hindi mawala 'yon. May pangangaral at may ministeryo at paglilingkod. Yung tawag nila diyan yung proselytism Oo. Proselyte daw natin yung mga tao. Kaya medyo titingnan natin, dapat imbestigahan din natin at evaluatein natin yung paraan natin dahil kung minsan, karamihan, ibang mga mangangaral, bibigyan ka pa ng trabaho, di ba? Papangako ka. Papangako ka. Kasi, captive ano na yan audience, sabi nila. Pero hindi ganun Ang motibo ng ating Panginoon, mas mahalaga na maligtas ang kanilang kaluluwa bago maibsan yung kanilang pangailangan dito sa lupa. Yan. So, sa makatuwid, pinapakita sa ating pag-aaral ngayon yung kahalagahan na madala natin yung liwanag na siyang nais ng Diyos na dalhin sana ng bayang Israel. Pero yayamang ang tinutukoy natin na hindi na literal na bayang Israel, kundi mismo yung spiritual Israel. So tayong lahat, mayroong kapananagutan sa pagdadala ng liwanag na ito. Tama yun, Pastor. Kung tinasabi nating tayo'y bayan ng Diyos, so paano natin ipapahayag yung liwanag? Una, sa ating pamumuhay. Ikalawa, yung tamang pakikipag-ugnay sa mga tao at pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Pero dapat hindi lang hanggang doon. Dapat may pabalita ng kaligtasan. Yeah. Kasi kung minsan, sige, bigay tayo kung minsan naman puros bigay ng pabalita, wala naman yung pangailangan. Kaya dapat ito yung social needs ay dapat matugunan din noong pangailangan ng spiritual needs ng mga tao. Yan. So, ang maganda ngayon sa ating pag-aaral, nakita natin ang kahalagahan na ang kailangang puntiryahin natin hindi lamang yung panandalian, kundi mag-concentrate tayo sa kung ano ba ang tunay na kailangan ng tao, walang iba kundi ang kaligtasan. So ngayon, ano ho yung nakikita ninyo na nagiging hadlang para ho doon sa gawain ng iglesia na ikalat ang ebanghelyo? Now, ang unang-una ay, alam mo, Pastor, yung hindi masama na tayo we belong to an organization sa isang iglesia. Tama? Kung minsan, tinatanong ng mga tao, ano ba yan? Kasi may karatula doon di ba? Sponsored by Seventh-day Adventist Church. Kung minsan nagiging prejudice at nagkakaroon ng pagtatangi. Bakit? Ay sino ba dapat lumapit dyan? Ito medyo kontrabida itong mga ito, wag muna. Yan ba ang ating espiritu? Pag lumapit yung ibang mga grupo ng mga relihiyon, kasama rin sila. O yung mga hindi mananampalataya. Ano ang ating tayo doon? So, yung trato natin sa mga tao, importante yun, Pastor, na tingnan natin. Kasi kung minsan may prejudice Pati sa paggagawa ng relief, ay teka sandali, yung mga yan ay ganito yan. Iba ang relihiyon yan baka manggulo lang yan o ano man yan. Hindi Sa ating Panginoong Yesus, naroon yung mga Pariseo, naroon yung mga Hudyo, naroon yung mga Sadducees, Herodians, na nakikinig sa Kanya. Pero, ibinigay niya ang pabalita para sa lahat, nag-perform siya ng mirakulo, and I believe, yung mga pagpapakain, naroon, nabigyan din pati yung mga sumusunod sa Kanyang mga kontrabida, napakain din. Pati yung mga pamilya nila. So, ang punto rito ay equal treatment para sa lahat. Dahil kung hindi, magiging barrier yon. Kaya pagpunta natin doon sa isang lugar ay pili na, ito mga ito, hindi ito. So huwag kang magtatangi ng tao. Walang pagtatangi, Pastor. Yun ang isa. Ikalawa naman, anong purpose natin? Bakit tayo gumagawa? Tingnan natin ang motibo rin natin. Kasi hindi pagpapalain ang gawain kung ang motibo natin iba. Bakit tayo nagre-relief? Bakit tayo gumagawa ng ganito? Ano ba talaga ang ating dahilan? Ito ba'y likas natin na kagaya ng lesson kanina na ipinapakita yung likas ng ating amang nasa langit na maibigin o dahil lang for evangelism sake? Ayan. So, una, dapat nating tingnan yung ating pamamaraan kung ito nga ba ay para ilapit yung mga tao sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ikalawa, tingnan din natin na baka kaya natin ginagawa yung mga pagbibigay ng relief o yung pagtulong sa kapwa dahil sa meron tayong sariling motibo o pansariling motibo. So, ito yung mga nakikita niyong humahadlang. Yung mga ugali sa loob ng iglesia. Ayun din. Isa sa kasama din yung Pastor kasi mahalaga yon na yung mga motibo ng mga nakikilahok doon sa ating pag-iibanghelyo. Kung minsan, tayo rin ang
hindi nagkakaintindihan. Oo. May pag-aaway pang nangyayari. Oo. Hindi maganda yon. Yung espiritu dapat nagbubunga ng pagkakaisa at yung pangangaral o yung activity ng missionary work nagpapakitang lalo na tayo'y kagaya ni Jesus. Yeah, layunin nating lahat, katulad ng pinag-aaralan natin sa ating leksyon, yung ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng tao, gusto nating maipadama sa kanila. Kaya lang, dapat nating suriing mabuti yung ating mga pamamaraan. Baka mamaya sa mga pamamaraan na ginagawa natin, sa halip na magbigay tayo ng liwanag o madama ng mga taong pag-ibig ni Jesus, ay maakay natin sila patungo sa atin lamang sariling motibo. So kaya tingnan din ho natin itong bagay na ito. At isa sa napakaganda na nakita ko sa lesson natin, Pastor, yung pag-ibig ng Panginoong Hesus. Hindi ito para bang wala itong favoritism. Hindi siya nagtatangi, Pastor. Hindi siya nagtangi ng tao. Maging Hudyo ka man, maging Adventist ka man, maging ikaw may kaanib na ibang sekta ng pananampalataya, ibig lamang sabihin, si Jesus ang ating Diyos o siya ang Diyos ng lahat ng tao. So napakabuti, Pastor, na ang leksyon na idiniin na bahagi ng ating pag-aaral sa trimestring ito ay ang Panginoong Hesus, ang nagkatawang taong Mesiyas, ay Panginoon ng Hudyo at ng mga Hintil. So, mahal ng Diyos, wala pong mas mabigat doon. Kaya ikaw ay nasa Israel, ikaw man ay Hintil, iisa ang ating resulta ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Iisa lang ang reward, Pastor. At dapat nating mapagtanto na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na daan ng kaligtasan para sa lahat. Hindi ito para sa kakaunti o pinili lang. Yan, napakaganda ng ating mga tinalakay dito sa ating leksyon. Ipinakikita natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga tao. At ito po yung dalhin nating mensahe. Hindi lamang sa kapag dumarating ang araw ng panghihikayat ng kaluluwa o kaya yung mga evangelism, kundi sa araw-araw ng buhay natin, ipakita natin na mahal ng Diyos ang iba't ibang uri ng mga tao. Amen. O tutunay, Pastor, na tayo'y nakikipagpunyagi sa sanlibutan ito bilang mga makasalanan. Kaya ang pangangailangan natin ay lagi tayong nakaugnay sa ating Panginoon. Dahil kung hiwalay tayo sa Kanya, ay wala rin tayong magagawa. Katulad na sinasabi dito sa ating lesson, walang sino man sa atin ang may pag-asa kung hiwalay kay Hesukristo. So sa kasamaang palad, may pagkakataon na ang mensahe nating ipinakikita, katulad na sinabi ni Pastor kanina, ay parang paghatol, parang kayabangan at pagmamataas. Pero kung susundan lang natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang napakagandang halimbawa, yung mensahe natin, magbibigay liwanag sa mga taong nasa kadiliman at sila'y maaakay natin sa paanan ng krus. Pastor, yung may huli ka pang nais ipabatid sa bawat isa? Pastor, nagagalak ako at natutuwa na ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon ng lahat ng mga tao. At lahat ay binigyan niya ng karapatan na maligtas. Hindi po namili ang Diyos na Israel lang o anumang nasyon tayo, kundi lahat tayo may karapatan. Ang ikalawa, kinakailangang ibahagi ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya hindi darating si Jesus hanggat hindi na ibibigay ang pabalita sa lahat ng tao. Nawa, gamitin tayo ng Diyos, Pastor, pati ng ating mga subaybay, na mas marami pa ang mahanda sa muling pagbabalik ni Jesus. Natapos na naman ang oras ng ating pag-aaral at nakita natin ang napakagandang pabalita ng ating Panginoon. So, kayo nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa pagkakataong ito. At tayo ay mag-alay ng panalangin para sa ating pagtatapos. Dakila po naming Diyos sa aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami. Binigyan niyo kami ng napakagandang halimbawa, ang aming Panginoong Hesus na aming susundan.
ipinakita niya na napakahalaga sa kanya ang iba't ibang uri ng tao. Wala siyang itinangi. Nawa sana, Panginoon, ito rin ang magawa namin sa aming mga buhay. Subalit magiging mahirap na gawin ito para sa amin kung kami hiwalay sa aming Panginoong Hesus. Kaya nga sa pagkakataong ito, nais po naming isuko ang aming mga sarili. Nais naming idalangin ang aming mga taga-subaybay na kasama naming magsusuko ng aming mga sarili sa iyo upang sa ganoon maranasan namin ang wagas na pag-asa, ang inyong pag-ibig at maihanda namin ang aming mga sarili sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyo ang bawat sumusubaybay ng pag-aaral na ito. Matutunan naming panghawakan ang inyong mga turo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa muli po ay inaanyayahan namin kayo na patuloy nating subaybayan ang mga serye ng ating pag-aaral. Sa susunod, ang tema ng ating pag-uusapan, si Pedro at ang bato. Napakarami na namang issue na nakapaloob dito na tutuklasin natin. Kaya nga po, kami nagpapasalamat na muli sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. Kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing masaganang pamumuhay sa inyong lahat. Magkita-kita po tayong muli sa oras ng pag-aaral.